on Trade, Commerce, and Industry. May we ask everyone to please rise for the Philippine National Anthem, the prayer, and the Lanao City Hymn. Hallowed be thy name.
And now, may we welcome our fellow member of Sangguniang Panlungsod, Honorable Jose Tadeus B. Roble Jr. for the welcome remarks. Thank you, Honorable Chair. Di ata karon ini usa ka public hearing diin paghisgutan ang public-private partnership ni ay taga barangay na diin pwede sa dunya ka nga enter mo og public-private partnership. Ang balaod nagtulot na i-encourage ang public partnership para mo na yung partisipasyon ng pribado. Usahay kabantay man ta na doon na tayo limit kabahin sa expenditure o sa mga gastuhan. Usahay din nga namusod ang usa ka pribado na posibleng mo-offer o ninyo din sa local government sa barangay. Sa iyong banta, ang barangay is also a local government unit. Para sa mga konsihal, mga department heads din na posibleng ma-involve in the process of operating under a PPP, so ginahanglan sa nato ning maminaw tayo para po sa aron gusto na mo yung muna-muna anhin din sa public hearing inyong ipaabot inyong idea, inyong objection tanan anhin din sa public hearing sa di pa pinali nga himuon gyud nato na nabalawon niya karon din sa public hearing para masayod ka nga makaingon ka pwede din na so and so on and so forth. Na ay private sector na din na posible na mag-collaborate, mag-partner ka nato na ang accounting local finance na din pero ng mga proseso sa dunya sa mga papeles in terms of money mahisgutan kay kining ordinansaha nga pasugdahan ni Atty. Delicano mao man ni inunta mo'y magbuot. Kaya inyong oras na humanta din that means, di mo muna nato ang balao. So, di kita makaingon, magkano isulod-sulod, magkaangin balaura. Labi na kung atenta ka rin din. This is your time na mapili na nato, masabtan nato ang mga balao ng bansa. Di na ko tason, kay taas man ang balao. Daghang salamat ngayong hapon na nagkaroon. So, thank you, Honorable Roble Jr. We now proceed to the introduction of guests and participants by our Secretary of the Sangguniang, Ma'am Cheryl Juanico. Gihimpling ni Sir Jojo ang tungtunganan. Ako gibalik, no? Kaya aron ko makita. Masiglagon o mapahiyumon nga kahaponon kaninyong tanan. Hinay-hinay na lagi. Maayong hapon, masiglagon o mapahiyumon nga hapon kanatong tanan, no? Ani ang kita karon dinhi kay nagpatawag ang ato ang mga miyembro sa konsipo o public hearing kay makonsulta sila ninyo kabahin sa usa ka proposed ordinance na ang nag-author si Atty. Lee, no? Niya karon dinhi, no? And ang ato apod ng mga membro sa konseho kailan naman mo nila but ato lang ipahibaw ang ilang mga committees nga i-handle. Una, ang atong
gibalik na sa konseho kay tungod sa iyang pagkakugihan, no? And dili lang ang kugihan kamao yun, no? Sayang man kung dili pabalikon nga dako pa kaayo ikatabang para sa kalambuan sa Danao. Siya ang chairperson sa Committee on Finance, Budget, and Appropriations. Siya po ang chairperson sa Committee on Human Resource Development. Please help me welcome Honorable Roland M. Perez. Ang sunod na itong ipakila ang atuang chairperson sa Committee on Planning, Housing, Land Utilization, and Community Development. And siya po karon ang bag-o nga chairperson sa Committee on Health and Public Sanitation. Usa niya siya sa wa magkahibalo naman tay bag-o ron niya LGO. So usa niya siya ka miyembro sa PBA, no? Atong pakpakan si Honorable Jose Calvin D. Tuadles. Klaro kayo, no? Taas ang height. Ang sunod, ang chairperson sa Committee on Communications and Information Technology, Committee on Agriculture and Aquatic Resources. Nibalik na po ni na miyembro sa konsiho, no? Kambak niya, kambak o niya, mauni si Honorable Jose Thaddeus Birubli Jr. So, duha ng kambak to. So, ang sunod, dili pa siya kambak, but siya ang chairperson sa Committee on Peace and Order, Public Safety and Human Rights, Committee on Senior Citizens and Differently Abled Persons. Pero, dili pa kayo halata nga senior, no? Kay Choy man. Honorable Adano Tito Roble. Ang sunod, usa na bigli siya kababay karon sa konsiho, no? Gamay, pero lantip o panghuna-huna o usa ka abogada, no? Dako pud kaayo gikatabang sa ato ang konsiho, isip usa ka abogada, no? Ato ang garbo sa Danao, the chairperson, Committee on Laws, Rules and Privileges, Good Government and Public Ethics, the Committee on Women, Children, Vulnerable Sectors and Identities, Family Upliftment and Social Services, and also the chairperson on the Committee on Accountability, Complaints and Investigation, the small but terrible, Honorable Mary Lee Angeli A. Stilicano, nagsulo nga babae, no? Tingog sa kababayan. Okay? So, we proceed sa ato ang mga nanambong karon. Daghan kayong salamat sa inyong pag-attend, no? Akong unahon, sa ato ang LGU, Attorney Prince Charles Albotra, na siya sa ato ang City Legal Services Office. Karon pa po kailan niya, sir. And kuyog kaniya si Mr. Noel Capoy. Atong pakpakan, no? Daghan na tarong mga abogado na naa sa City Legal Services, no? So, next we have our kugihan na Human Resource Management Officer, Ma'am Dana Vanessa Hanson. Tanan man na kailan na niya, no? O niya, sunod ang ato ang kugihan po na City General Services Officer, Miss Mary Jean C. Flores. Puro manikugihan, sir, no? And ang ato ang representative sa sector, we have Mr. Ricky Monte. Representative sa BAC, we have Miss Eileen Alarin. And ang ato ang
ni niya lahos na diri sa Civic Center. We have our city treasurer, Kugihan, mga contractors. We have Prime Rose Builders, Mr. Jose Monica. RDC and Colina Construction, Mr. Ryan Reveral. O kani sila ang sunod, di kini sila mag-absent, pero di kini naa kada public hearing nato, no? Atong mga ma-update na barangay officials, atong sugdan sa ato ang representative sa katawhan sa Manlayan, Punong Barangay, Roger Olivar. Representing Barangay Maslog, Barangay Secretary Dave Robert Perez. Punong Barangay of Tuburan Sur, maabtik, guwapa o sexy, Punong Barangay Ferdy Fuerzas. Nawa si Ma'am? Yan naman doon, no? Okay. Ato ang Barangay Peso sa Mantiha, Miss Nancy Granaderos. Thank you, Ma'am. Punong Barangay of Pili, Punong Barangay Joverlito Martel. Sa Maslog, we have Punong Barangay Alberto Olivar. Barangay Kagat, we have Punong Barangay Roberto Laong. Barangay Santa Rosa, Punong Barangay Leonita Mata. Barangay Dunga, Punong Barangay Dulcísimo Alerta Jr. Barangay Kabungahan, Barangay Secretary Virginia Diaz. Santa Yungsor, Barangay Kagawad Nelia Kanyas. Barangay Saksak, Punong Barangay Ramel Dorano. Barangay Taytay, Kagawad Junard Pantuha. Barangay Poblacion, Punong Barangay Benjamin Batikin. Barangay Ginagot, Punong Barangay Roy Lato. Baliang, Punong Barangay Cesar Aquines. Barangay Campanay, Punong Barangay Leonor Perez. Nga ania usab uban kanato ang ato ang bag-ong City Local Government Operations Officer, Miss Cheryl A. Pidor. Na ang nagkalangin sa akungan ang beginning letter, no? S iya ako as C. And kauban niya si Miss Jessa John Trazo, LGOO2. And kanin sa unang NEDA, na ang karoon atong representative sa Department of Economy, Planning, and Development. Muna siya ang NIPDEV, Miss Karen Suarez. Thank you, Ma'am. Napatay, walang matawag? Representative sa Ramesses, kay naasa tayo second topic karon about the GHGs, no? Miss Warji, is this male participant? Mr. Warji Flores, male ay from Ramesses, no? And naapod ang atoang mga nagkalain-lain na representative sa mga sari-sari stores, atong patindogon, ang mga dumala o mga sari-sari stores, no? And ang atoang representative sa City Registry LRCO2, ang Angelito F. Arenas. Thank you, sir. And ang atoang pong taga-GCAS, no? Na po diri ang guwapa nga si Miss Diandra Mioy, no? Si Mr. Romy Buhaw,
recorded ni siya. So kung naamoy question or clarification, suggestion, no, naamoy comment about sa proposed ordinance, atong gamiton ang microphone sa tuna, atong ipaila atong pangalan o unsay atong girepresentahan nga sektor o opisina, no? Because this is a recorded public hearing, no? So, ang inyong cellphone, muhangyo mi nga inyo lang usang ibutang sa silent mode para makakonsentrate ka sa discussion, no? Then we have comfort rooms, diri ang sa female, diri po ang sa male, in kaso mo gamit mo. And lastly, palihog og sign sa attendance sheet, so wala pa makasign, kay dako kay nang importante ang attendance sheet. Kaya og mapasar na ni nga ordinansa, amo po nang i-attach sa ordinance, no? Ihatod sa Kapitolyo. So makita po ang inyong pangalan na ni-appeal mo sa public hearing, no? So, sa mga usapa, daghan kayong salamat sa inyong pagpatalingho sa pag-attend ani nga konsultasyon para mahimo o ma-enact sa ato ang mga miyembro sa konsiho ang mao nga ordinance. Daghang salamat. Hi, masidlakon o mapahimong hapon kanatong tanan. Amo sa isang kadali. First of all, magpasalamat ko sa mga nitambong, labi na sa mga tagalagyo o mga barangay na nag-una ginag-abot dinhi. Daghan kayong salamat. Duha ka buok ang atuang topics na i-discuss karon o niya nadugay man tagamay atuwa na lang siyang padayunon. Na mga representatives sa atuang mga store owners para na siya sa topic 2, pero pwede na gud ka ita maminaw para sa next na item. So ay pagduha-duha ako na lang sundan ang atuang first na topic. Mao ni ang atuang new public-private partnership ordinance sa atuang syudad. So magsugod na lang ko anong kinahanglan ni nato siya nga mao ni siya ang full na title. Taasas gid siya, but basically ang pasamot ra gid kay na public-private partnership na pwedeng i-undertake sa atong gobyerno kay nakasabot man ta nga ang atuang gobyerno, ang atong panuglanan limitado. Pero bahala limitado ni siya, daghan kayo kinahanglanon ang mga tao sa syudad, daghan kang pangandoy nga mahitabo, labi na infrastructure projects, mga development ng projects, dili tanan mahatag sa syudad sa kapasidad ani. So tungod kay di pa man siya mahatag, ang paagi sa gobyerno, sa national government, nibuhat sila og paagi nga makikonnektar ta, makikpartner ta sa kada private nga entity. So, anong kinahanglan man ni nato ang bag-o nga PPP nga ordinance? Kinahanglan ni nato kay bag-o kayo ni siya mabalaog. Pag 2023 pa ni December na enact. Pero as of 2023, ang daan nga balaod iyahang i-repeal. Meaning naingon siya nga dili na to epektibo ang karaan nga balaod. So, ang existing nato nga ordinansa dinhi sa Danao City para na base siya sa daan nga balaod. So, kung ganahan ta nga maka-up to date ta sa atuang legal nga framework, kinahanglan atuang i-adopt, atong siguroon na dinhi sa atuang syudad na ay mechanism na ni-adopt sa bag-o nga balaod. Pero anong kinahanglan pa nato siya? Kinahanglan nato siya kay ang goal yun sa atong syudad, mahimo ta nga first class na city. Ang atong goal, mahimong first class na city, kay ang pasabot ani, mas mudako ang atong share sa mga buhis ikan sa national government, mas mudaghan ang oportunidad. Pero unsaon man nato para mahimo tang first class na city?
Kinahanglan, mo na dahil niabot ang 5-point na connectivity agenda sa atuang mayor, ni Mayor Nito. Ingon siya para makabot ni nato, kinahanglan nga mahimong gateway sa opportunities ang Danao. Meaning makita siya sa mga negosyante, sa mga investor, sa mga trabahador, nga paagi isip lugar na pwede nilang makasalig sila na kung invest sila dinhi, dili masayang ang ilang investment. So, ang atong goal, makikonnectar ta sa atuang economic na drivers. Usa sa economic na drivers, mao ang public-private sector. So, ang mga tag-iya o mga kumpanya, mga negosyo, mga non-government organizations, mga cooperatives, apil na siya sa itong ganahan nga himuan o partnership. Kay para kung unsa itong mga pangandoy nga proyekto, dili necessarily nga maglaom lang ta sa gihatag sa ato ang mga buhis, dili necessarily nga maglaom lang ta kung unsa itong existing nga kapasidad, kay kahibaw man ta nga limited ni siya. So, mao ni siya ang short na title sa ordinance, New PPP Ordinance of Danao City. So, unsa man ang maapil ani nga PPP nga ordinance? Unom ni siya kabuo niya. Later on, kay ma-feel niyo nga kanang basig technical ni siya. So, ina lang ko if pas-pas ra kaayo. Pero as much as possible, I will try to simplify the terms. Amo lang i-condense na din ako maayo para dili na mo baboringan kay tindukan ra ba karon. So, bisag unsa ang contractual agreement na naa atong syudad, unya dayon na ay private nga partner, unya pwede nga sila mo finance, sila mo gasto, sila mo design, sila mo construct, sila mo operate, mo maintain, or any nga combination, niya ikahuman, ilahang ihatag nato by the end of the contract period. Napailain mga joint ventures. So, pwede siya solicited or unsolicited. Diin magbuhat o bago nga entity ang atuang syudad. So, for example, na solicited na proposal na kita mismo nangita tao mga bidder, nangita tao mga kumpanya nga willing mo undertake sa project, ikahuman, mahimo siyang partner sa city. Mao na siya ang joint venture. Next is toll operation. Wala kayo ni siya dinhi ang nara siguro kay parihaanan sa CCLEX. So, kung na toll operation, meaning na private nga company parihaanan sa CCLEX, inigsugod sila yung construct, sila yung tukod, sila yung maningkamot anak na mahimo siya. Niya after a few years, kung ma-recoup na nila, makuha na nila balik nilang investment, ilahan na dahil kuhaon. Next is any lease na agreement. So, for example, ang atuang mga gitapanagiya nga yuta atuang paabangan for a period of more than 1 year. Yung pagpaabang nato sila ni-improve kay dili pa kaya sa city. Another lease agreement is any such kung ang lease na agreement kay for example atuwa ang yuta dito i-construct ang project na nihimo sa private na partner. And all others nga naay element sa PPP nga code. So, unsa man ay ang pasabot sa PPP, public-private nga partnerships? Daghan kay siya, broad kayo siya, but ang pasabot lang yun ani, kung ang mo gasto, ang mo design, ang mo construct, ang mo build, ang mo maintain, kay naa, or any variation. Pwede nga dubli-dublihon ni mo, na sila nitukon, yung kita ang na-operate, or moingon sila nga kanang kami mo tukod, kami mo operate for say 10 years, ikahuman ako nang ihatag ninyo, pero gamiton lang na mo ang yuta. Ikahuman, ang projects ani, ang naka-differentiate lang yun niya sa usual na kontrata kay kana siya mga serbisyo nga ipang-provide sa public na sector. Meaning ka na mga serbisyo nga gobyerno usually ang nag-provide. Ang example siguro ani kay kanang mga toll fee, kay ang supposedly ang gobyerno ang mutukod sa dan nga agianan, pero muhatag sila pero lahi ang nagtukod usa and for a time para makuha nila balik ang ilang i-invest, sila usa ang molekta sa ibayad sa tao nga moagi sa dan nga ilang gitukod. Ikahuman, mag-share na dayon ang duha ka party kung unsa man ang mga risgo ani. Meaning, wala ba yung kasiguruhan ang negosyo? Na chance na mo lago. So, makaginansya na sa chance na yun,
mga losses isugod maalkansi. So tungod kinay possibility sa alkansi, partner man ang public ug ang private, share sila sa risgo. So unsa may paagi ani, especially nga naa man diri ato mga taga Chamber of Commerce, na ato ang mga taga contractors, mga private partners karon. Ang pinakasugod yun, ang atong mayor, siya ang mag-identify unsa atong kinahanglanon nga developmental projects na dili necessarily nato kaya i-fund. So, naaman ang mga taga-barangay dinhi, pwede mo nga kamo ang propose ni mayor unsa inyong nakit-an nga proyekto nga pwede nato ipabutang sa PPP. Ikaduha, kaning tanan nga mga kontrata, kinahanglan moagi siya sa sangguniang panlungsod para ang sanggunian mo authorize sa mayor na mopadayon ani nga kontrata. Ikatulo, naay mga project nga naa siya effect sa national weird nga sector. Kung naa mo siya effect sa national nga sector, kinahanglan moagi siya sa NEDA ICC board na matay taga DepDev dire. Kinahanglan moagi po siya sa Regional Development Council. Kay naay approval sa dito nga level. Ikahuman, kung naa gani undertaking, meaning makaapektar sa usa ka national agency, for example, makaapektar o sa national government nga funds, muagi gyapon siya sa NEDA ICC board, muagi siya sa Regional Development Council, kinahanglan konsultaon dito nga level. Ikahuman, ang kontrata kay either ang final nga contract, pwede nga ang syudad mahimong magbuhat og bag-o nga korporasyon kauban ang katong private partner, pwede po nga dili na separate gihapon sila nga entities. But in all of these cases, required nga na stakeholder na consultation. So, unsa man ang mga clear ani nga requirements o limitations? Ang pinakauna kay tan-awon nato ang project proponent, ang private nga partner. Kaya ba niya mag-finance sa iyahang giingon nga project? So, tanawon tayo, naman na sila financial statements. Tanaw niya ang libro ba? Inigtanaw niyo mo dito, kung based sa iyahang libro, kaya ba niya nga siya ang mapadayon ani nga proyekto? So, dapat, dili mo exceed of 50% ang kaya nga i-guarantee nga sa gobyerno, especially kay public money nga funds, meaning buhis sa katawan. Ang i-guarantee dapat dili more than 50% sa cost sa project. Dili po siya pwede nga more than 50% sa authorized capital stock sa project proponent. Meaning, dili siya, murag ang puhunan sa project proponent, dili pwede mo lapas sa 50% ang i-guarantee sa gobyerno. Kinahanglan kanina ang ato ang i-contribute kay, for example, mag-contribute ta og yuta lang sa syudad. So, ato siyang ipa-appraise ang value para maibawan pila ang ato ang i-contribute nga kwarta. In the same way nga naay mong appraise po sa public nga proponent. Sunod na dayon ani kay ang nakanitong ani kay ang mga private nga partners, dili sila restricted nga mo undertake sila. So for example, naa sila og lain, mag-undertake sila og lain. So for example, naa sila diri sa Danao, walay nag-prevent nila nga makikkontrata gyapon sila sa Cebu City, makikkontrata sila sa Mandaue, maabot ba sila sa Manila, pwede nga daghan sila og project from all over the Philippines of the same kind. Next is profit and loss sharing. So tan-awon, meaning share ka sa puhunan, share ka sa alkansi, share po sa ginansya. Tan-awon siya in proportion sa kung baligpila ang i-invest. Nga ikahuman, kung unsa man gani ang natungkod, kung unsa ang naa dinha, kung unsa nila gumitin, i-operate, ikahuman sa kontrata, kung 25 years ba na siya, kung 10 years ba na siya, ihatag na sa private na project proponent sa syudad. So, duha ka klase, ora gini akong i-wish o emphasize, duha ka klase ang naa sa sulod sa PPP. Solicited o unsolicited na proposal. Ang solicited na proposal, ang nagsugod ani ang city. Meaning, ang syudad, nilista siya. Mo ni akong kinahanglanon nga project. For example, parehatong natay ganahan na magtutod o Coliseum nga world class ito sa Maslow.
Sa pagkakaroon, wala'y kwarta ang city para mo-fund ato. Pero pwede, na moingon na ang mayor, iyang isubmit dito sa PPP Center, na moingon siya nga, manawag untak ni, basi na iganahan ang public-private partnership para ma-realize sinako nga pangandoy. So, iabot siya dito, mutawag na o mga possible na bidder. Bidder ang pasabot kay, meaning, kung kinsa ang mga korporasyon baron, kung kinsa ang cooperative, naganahan sila nga sila yung tungkol, na mailan nga project, mo undergo sila bidding. Musabit sila sa ilang qualifications, musabit sila sa ilang plano, ug tanawon dahil siya sa syudad kung kaya ba o tugma ba siya sa atong ganahan na mahitabo. Ikaw man, i-award na dayon ang contract sa kung kinsa ang pinakatarong o proposal. Public siya nga bidding na siya publication nga requirements na siya in fact is i-publish din siya online. Ikahuman, once ma-award na siya, siguroon na makakomply sila sa tanan nga requirements kasi na-award na. Kung dili gani sila makakomply within the period stated, ihatag siya sa next highest na bidder. Ang nakalahi kay kung na ay unsolicited na proposal. Ang nakalahi sa unsolicited proposal, what if nawala siya i-identify sa mayor na priority ng project? Pero, na-investor, isul siya sa Danao. Maingon siya nga, ganahan ko magtungkol, for example, o usa ka building. Mata na to, magtungkol siya o usa ka building. Niya, ang iyang i-target na lugar kay naa sa atuang syudad na lugar na ipanag-iya sa atuang syudad. So, unsolicited na siya ang proposal. Tungkol kay unsolicited siya ang proposal, wala ka nangayo, siya ang iingon nga, basi ganahan mo na kani ang atuang buhaon, kani ang atong itukod diha sa inyo. Ang mahitapuan nito, kung unsolicited siya, mo require ang PPP Center na isubmit usa nila, una siya i-deliberate dinhi. Ikahuman ang review sa PPP Center, mo review na po dayon ta. Unya, i-post dahil nato ang entirety sa ilang proposal, kay base dahil na ay pariha nga project na i-propose ang mas maayo na bidder. So, nagya po siya bidding ang process, ang tawag niya is comparative challenge. And then, usa may mahitabo ni ay dayon ani. Para masugod ang proseso, ang tanan na bidder ato ang pabayad o participation fee. Meaning, para maka-assess ta nga, kay gasto ba ang gobyerno? Magsige, na mo ato sa PPP Center, paningkamon ka, maka-attend o training ang tanan ng members sa mga units. So, natin participation fee of 10,000 pesos, ikahuman niya bayad sa participation fee, dihan na ma-accept ang iyahang bill. Masuday niya siya sa isang risk management na fund. Meaning, ang risk management fund na national ani, naapunta, para kato siya ang gamitan na tungkol lumang ginaunsa ang ato ang mga kontrata. So, kinsa man di ay ang mga in-charge dayon nga opisina ani nga mga PPP projects. Duha ka bukod ang atong i-create nga body sa sud sa ato ang gobyerno. Una, ang PPP Pre-Qualification Bids and Awards Committee. Kay bawat tanong, anay Bids and Awards Committee ang atong syudad. Pero ang PPP kay specialized man siya, buhatan siya og bag-o nga PPP nga bag. So, mao ni sila ang muda sa bidding kay specialized man ang iyahang rules. Wala sila ang mga members, headed by the city administrator, vice chairperson ng city planning, mao ni ang mga members. Sunod na dayon is mag-create og PPP unit. Ang PPP unit kay una manggod nga maabot yun nga matinuod na gid ang project, daghan kay siya agian nga mga technical nga review. So kinahanglan ay specialized nga body nga mag-special nga mag-monitor ani. And mao ni ang mga members sa PPP unit. So, kanina dayon kay atong siguroon na ang ato ang pag-enact ani nga law kay baw ang mga tao nga seryoso ta ani, so ato gibutangan og sanctions. Ang PPP code nga nasyonal, namin siya iyahang sanctions. In fact, pwede nga mag-criminally liable. Ang paagi lang sa atua kay administrative lang ang atua kay
up to 5,000 naman ang pwedeng i-impose na sanction sa LGU. So, ang amuha kay, para mas mahadlong mag-violate ang mga possible na project proponent, administrative lang ang sanction. Tulo siya ka aspect. Una, sa mga di kayo seryoso, suspension lang. Kung grabe na ganit termination, ikaw man kay ma-disqualify na dayon sila. Suspension is, kung nangayo ang atong PIBA o PPP unit o documents, wala nila gihatag, or na-awarda na sila, huwag hapon sila nisugod, bisag wala na prevent nila, o na-delay sa ilang pag-comply sa ilang mga obligasyon. Termination, muna niya ang mas seryoso, na yung mga regulatory approvals na required sa mga project. For example, if environment-related, na ay environmental compliance certificate. Na ang mga banking-related, kinahanglan na IBSP. So, mga ingana siya mga example. Sunod is material breach, meaning dakong kayo ang ilang violation na naka-apektan na sila, naka-cause siya damage sa city. O duha gani ka po private proponents kana nagsapot sila or ilang lutuon ang bidding. So, mauna na siya ka mga lain-lain na variations sa luto sa bidding. Ang disqualification is mauna ang mga seryoso kaayo ang mga aspects. So, example, imuhang buhaton kay, imuhang ipagamay ang cost sa project kay ang imuhang capital stock gamay rapod. So, nanikas naman siya. So, disqualified na siya further. Sunod is, mamaka, false information. Sunod is, ilahang naghumanag pirma, ilang insertan o bago nga page, disadvantage and also sa government. Sunod is, mag-exert o undue nga pressure sa members sa atong PPP unit o sa atong bank, or any other act na maka-restrict sa transparency sa atuang entire na bidding o PPP procurement na process. Sunod kay mga lain-lain na dapat siya mapaagi na mag-pre-arrange, duha ka buong contractor, magsabot sila ang isang daog, or ang kung magsabot sila, puro sila magpapili, kaya sila ilain na ganahan pa daogon. Para lang yun na na-competition bisan wala. And then, next is, ilang buhaton kay i-prevent nila uban na dili mo participate, or mo participate sila sa bidding pero lahi na entity ang ilahang gamit. Lastly is, kumana, nakadaog na sila, na ilahang birahon o galing ilahang bid, so ma-deter na na itong entire na bidding na process. Karoon lang na po nga, grabe man o penalties under sa national na law. Sa miscellaneous na ito mga provisions kay kung impusan magaling sa suspension, termination, o disqualification, so diyan yapon sa city, dito ang PPP Center, na kani sila nga mga entities ni violate sa MOA o mo-file ko lang ang city o case for civil, criminal, administrative na sanctions as a case may be, in addition to all those that were imposed. So, the last part na amuang kanang i-emphasize is that ang PPP magod, pwede rin nga entirely foreign ang company. So, wala na siya restriction unlike sa kanang mga usual na arrangement. Pero bisan pa man ang foreign ang company, naata sa ato na yung previous na ordinance, niya atong i-re-institutionalize na dapat ang tanan nga trabahante at least 60% kay dalawanon. So, unahon o pangita o trabahante nga taga-Danao para makahatag ka o trabaho sa atong mga kaugalingon ng mga atong mga kaugalingon ng constituents, and ang atong mga labor, dili ra ang labor, hasta ang mga materyales kinahanglan gikan dinhi sa Danao para mubalik ra gihapon nato ang benepisyo ani nga partnership. So, maunod na siya. I hope you learned something, and I hope na naroon tayo nakatunan, and we are now open to questions. Thank you! So, daghang salamat po paminaw sa explanation ni Atty. Lican. We will now our open forum.
Could you, before you proceed, kayo ko shortly sa mga sa organization na yung represent in your question. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. So I'm Carvin Suarez at the Department of Economy, Planning and Development, which is formerly the NEDA. So on behalf of DepDepNo, we are thankful. We thank the City of Danao or the Sanggunian for inviting us on this public hearing. So first and foremost, we appreciate the proactive approach of the city in enacting this or updating the PPP ordinance in view of the enactment of the PPP code or RA 11966. Okay, so but I'd like to note lang that based on the PPP, it's been mentioned but said noon na with the enactment of the PPP code and its IRR, and also the issuances of the PPP governing board, and also from based on the information from the PPP center as well, there is no need for the LGUs to enact a new ordinance on PPP because the PPP code of the Philippines or the RA 11966 already provides a unified and comprehensive framework for implementing PPP projects. However, of course, it does not prevent the LG. So, bale, with the enactment of the law, kaning atong PPP code and the IRR and all the issuances of the PPP governing board now become the Bible for PPP. So, kaya silang prevail ang PPP code and the IRR. However, it does not prevent the LGUs to enact an ordinance as long as it is consistent with the PPP code and the IRR. So, dapat mao ang atong nakunaon nga ang PPP code and its IRR is our Bible, and the ordinances na atong i-issue would not contradict or would not violate the PPP code. And just also one comment as well. Although the short title of the ordinance is the new PPP ordinance of Danao City, I would like to note na ang title here is providing for the updated procedures for identifying joint venture projects and selecting joint venture partners. So, based on the PPP code, ang kaning joint venture is only one mode or one arrangement of a PPP. So, base lang on our part lang, base lang maka-cause siya of confusion because ang kaning joint venture is just one mode. The PPP mode encompasses various modes, and one of which is the joint venture arrangement. It's just one type of PPP, build, operate, transfer, and among others. So maybe one comment lang on the part of DepDep, di lang tapagamit sa joint venture na term here, kaya it's only specific to one mode of PPP. But PPP na lang yun, identifying PPP projects and selecting PPP partners. Kaya joint venture is just one mode. And also, parang coincide siya sa scope of the ordinance nga here it states na ang yung scope is not only JV but all PPP projects na as defined by the PPP code and its IRR. Last, another also in the PPP website, as much as I mentioned about the PPP governing board, ang kaning PPP governing board is being authorized by the code to issue guidelines and procedures and other regulations related to the PPP. So, daghan na recently nag-issue ang PPP governing board ng mga guidelines for the LGUs. So, the Sanggunian might refer to these issuances by the PPP governing board, which you can integrate in the ordinance. So, in the website, you can find there in the PPP
Center website, yung kani PPP Toolkit for LGUs. So, kani siya nga toolkit, it presents na it is specifically the PPP Governing Board Resolution number 2025-06-02, which is the guidelines and procedures for the review and approval of local PPP projects under the PPP Code and its IRR. And it's actually a very comprehensive guidelines na already na the LGU should follow when it comes to PPP projects. So, naadali ang atong guidelines. Ang kanino siya mga guidelines set the procedures and timelines, as well as it prescribes na the forms and templates to be used by the LGU in from project preparation to project approval by the sanggunian, then procurement, then project or contract execution. So it's a very comprehensive mga guidelines. And dili na lang ako i-enumerate kung sa mga annexes na ito, but the now city may refer to this toolkit for LGUs. So again, overall lang no, again, we appreciate, we recognize this one, it's a very proactive approach in support to the PPP program of the country, recognizing our limited resources. No? We should tap the private sector. And last notes lang, we suggest to closely coordinate with the PPP Center in finalizing this ordinance, since they are the agency mandated. Or they are the expert on the PPP code, and kato lang, the ordinance should not violate or contradict the PPP. So that's it from DepDel. Thank you very much. May we ask the chair for any comment? First of all, thank you kaayo ma'am for coming all the way here. May bawing kalayo kayo. Naisulti si Sir Danny, pero kaya ako lang hatan niya after ang microphone. But we thank you so much, ma'am. So we note your comments. We'll be editing the title para dili na overly restrictive. Secondly, for us we're glad to know about the PPP toolkit. So eventually, if ever masubmit magid gani ni siya, if ever mapass magid gani ni siya, all the forms and the procedures will be integrated in the implementing rules and regulations, especially because we recognize that the members of the PIBA, the members of the PPP unit, and honestly, everyone from the LGU ay nabaguhan pa yun sa PPP nga law. So we really appreciate all the inputs, and we would love to tap on the specialized knowledge. As a coordination with PPP Center, ma'am, yes, we definitely will do that. In fact, nakakaya namin before na isubmit may something for legal opinion, na paspas dyan sila mo tubag. So thank you, good kayo, ma'am, for your presence. Thank you so much for your inputs. We greatly appreciate it. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Yes, any other comments from the other members? Honorable Robert? Wala ka comment. Okay. So, any other queries or further clarification from the attendees of this public hearing this afternoon? Wala na? Wala na? So, with that, I turn you over to the chair for any pronouncements. Thank you, Honorable Perez. If there are no further questions, deliberations, comments, do I hear a motion from the members of the committee? Before I do a motion, I would like to extend our best regards to our lead Tanya and Ma'am Maxi. Okay. So, Honorable Chair, I would like to move that We would also like to acknowledge our head of the Danao City Investment and Promotion Center, former Congressman, Honorable Ramon Berano VI. With that, do I hear a motion
the calendar for second reading of the next regular session entitled the Now City Amended Public-Private Partnership Code cited the new PPP ordinance. I so move, Honorable Chair. There's a motion from Honorable Agana Roblet, calendar for second reading, to the Now City Public-Private Partnership Code as amended, and the new, otherwise known as the new PPP ordinance of the Now City, duly seconded by Honorable Perez and Honorable Cuadles. Therefore, the motion is carried. So, we now proceed to the second item. It's a little lang. The second item is actually, usually hindi siya na mo ipa-public hearing, pero naman siya impact sa ato ang mga taxpayers. So, simple version din siya nga topic. Baong na atong i-invite din itong public nga sector, ang ato ang mga manindahay, ang ato ang mga taga-barangay. Kay naaroy i-propose ang GCash. Kinsa man nila na yung GCash kasi nakatry na o gamit ang GCash. Diba? Almost everyone, daghan na nakatry o gamit sa GCash. Ni ani ang GCash nato kay naa sila proposal nga ang Danao City mahimong usa sa ilahang billers. So, nakasuway man siguro ang uban nga ang inyong sa Sibeco, ang inyong kuryente, ang inyong internet, inyong bayaran sa GCash kasi nakasuway ana. Sige, di ba nagadaghan nakasuway? Ang paagi ani, ang ganahan, ang i-propose sa GCash na makita na nimo dito ang Danao City. So for example, nakay bayranan sa imong deklarasyon. Ining bayad nimo, di ba, kung bayad kag sa iyo November, December, tagaan mo nag-discount ni Ma'am Lorna nga 25%, pila na ka percent? 20% iyang ihatag na discount. So magdali og ani dayon ang mga tao, di ba, kay mohatag ganahan sila nga maka-avail sa discount. Kung ang usual nato nga paagi is wadto ta sa treasury dito sa may flagpole, mulinya na dito, magdata sa number sa atong deklarasyon, mangutangan ta ni Ma'am Lorna, ma'am, pila man ako ang bayranan. Ikahuman, muhatag dayon kaniya og cash. Imo siyang bayaran, mo anak ka nga kanama, mao ni ako ang bayad. Ikahuman tagaan dayon kanila og OR sa taga treasury. Karon, amo lang karuhon, wala pinag-ingon nga dili na to ninyo pwede buhaton. Kung ganahan mo, pwede lagi kayo mo ato sa atong treasury, mubayad mo sa inyong buhis, mubayad mo sa inyong business permit, o unsa mo na inyong bayaran sa ato ang syudad. Ang amo lang ihatag karon kay additional na option. Ang additional na option, meaning ana, kung ibutang nato, sige, mangutangan ta, mangutangan ta ni kaning taga kabungahan, tagpila man ang pliti gikan kabungahan padong dinhi. Tag 50. So, ang taga-kabungahan, wadto siya sa treasurer's office, mugaso siya 50 one way. Inibalik niya, gasto ko siya 100. On top sa iyang gasto sa buhis o sa iyang bayranan sa city. Ang paagi sa GCash, ningingon sila nga, pwede nga di na ka muadto sa opisina sa atong treasurer, pwede nga dili na ka mutagsa-tagsa sa kada opisina sa pagbayad sa imong bayranan, pero ang ilaha lang sa pag-maintain sa ilahang platform, nihangyo sila nga tungod kay wala naman kay bayranan sa pliti, instead mobayad kanila og 50 pesos. Mo na ang ilang itawag nga convenience nga fee. So, ako wala ko kahibaw sa technicalities ani. Ang amuha lang yung i-emphasize kay kanang 15 pesos, wala yung bisag piso ana, bisag 25 centavos nga moabot sa Danao. Tuwa na siya sa GCash kay ang bayad na sa pag-maintain kay bisan pag alauna ka sa kadlaw, ma-record gihapon nila ang bayad. Kay mao pa ang reklamo sa uban, di sila kaabot sa office hours. Di ko na sila ganahan mo leave sa trabaho kay nahugdan na sila og leave pagtikbayan. So karon mo na ang ihatag ng option sa GCash nato.
kung pwede ba nga ato ang punan ang paagi sa atong pagbayad para dili na bitaw ka mga kay baway ta nga mahadlok ta nga malate kay mapunan ay atong bayranan. So kung naa mo sa inyong balay, mo ni ang paagi niya, isa siya sa paagi nga gipropose. So amo ra i-open ang floor sa mga pangutana, sa mga discussion. Gianita sa taga GCash kay sa technical nga aspect kaya ra gyud kay mo niya natubagon. Sige, the floor is now open. Yes, Comrade. Thank you, Honorable Lilitan. This is just an observation, no? Ato naman kung namatingdan karon na transactions online gamit pagbangko, wala din sila convenience fee or service fee. Masihan ng BDO, Metrobank, zero na gina sila. So pwede siguro mahangin na itong GCash, hindi lang sila mo charge. No, kaya ito naman lang yung panoong dito. If you're talking of convenience, mas grabe na yun ang convenient mo na kay bayranan yung na extra. Pero ito tatawon, tinunan na ito, tatawon yung bangko, mag-online transaction mo. Walay fee, zero na. Basta mga bank transfers. Kung bayad ka currently, wala sila service fee charge. Thank you. Thank you ko. Kana kaligid ko katubag ana mga ato ihatag ang floor ni Miss sige sa ato representative sa GCash kinsa man ang ganang. Pangyuon pa daw ninyo ang danaw, sir. May hapon ko and everyone. So, regarding sa katong paggamyan, hopefully sa bangko wala, di ba, ang charges. So, sa mga merchant business or kana sa other businesses, ang bayad ng good is ang merchant mismo. So, like for example, si Veco. So, Veco, so portion of it na ay bayad si Veco sa MOA. At the same time, mabayad si customer. Walang makita ninyo mga kayo 7 na uban 0 because it's shouldered by the merchant itself. So sa bangko po, iagin ko siya InstaPay, which is a platform coming from the government, which is sa BSP na platform, InstaPay o Pesonet. Wala silang charges. Pero kung gamay na lang mo kaya 15 pesos, kung two-way siya, di ba, kung pangiliti ka pa doon dito, o niya, 15, pabalik 15, so at least mayroon nila half na lang sa jud siya. Just to maintain, as mentioned by Attorney Nina, just to maintain lang ang mga platform na hatag na mo sa LGU or sa Danao City. Okay? Thank you, sir. Thank you, kaayo. Sige, napay ganahan mangutana. Opportunity na kaya na ang taga GCash din eh. Ang amo nang i-emphasize sa atin kay sa pagkakaroon, ang GCash pa ang ning propose sa ilahang sa ilang payment na portal. So, ang current na options para mabayad sa ato ang mga bayranan sa city kung ipaagi nato na online, kaya ang GCash o ang Land Bank, nana sila gitawag og link-based portal. So, silang duha, in the same manner, pareha raw epekto sa kung iadto ka sa treasury nga office. So, kung moabot gani ang panahon, ang hero nato ang Paymaya, ang Dragon Pay, o sa mga diha ang mga bangko, pwede na, same ra gyud gihapon nga, muagi gyud gihapon sa sanggunian, o bangutanan gihapon mi ninyo, kung muuyon na ba gihapon mo sa ilahang pagsul o pag-propose ani nga kontrata sa ato ang syudad.
Do I hear any other questions? Napa ba yung mga pangutana, mga comments? Hearing none, do I hear a motion pertaining to this matter? Noble Chair, kung wala ng pangutana, wala ng query sa ato mga attendees sa public hearing karon, I move that the approval of this request by the Honorable Mayor for a passage of a resolution authorizing the Mayor to enter into implementing agreement with G-Exchange be considered for approval in the next session, Honorable Chair. There's a motion from Honorable Perez to approve the request of the Honorable City Mayor to enter into an implementing agreement with G-Exchange Inc. representing the City of Danao for the implementation of the Pay Bills feature for Danao City with their GCash platform. Duly seconded by Honorable Banzon and Honorable Roble Jr. Therefore, the motion is carried. So, kung wala na pangutana, maybe we can hear a motion to adjourn from our honorable members. Before ta mag-adjourn kay maminaw sa ato ang kauban si Honorable Jose Dax Banzon. Dahil hapon, before mo adjourn unang salamat din ninyo sa inyong pagkami sa among invitasyon. No? So, sa topic number selection process remain transparent. So, okay na tingnan nila dito nga transparent, accountability, competitiveness. Then, sa ato ang sa GCash na ito, maginaot mo nga, mag-invite mo yung laing platform na mag-access po sa sayon sa pagbayad, accessible sa matag usa kanamo dinhi sa Danao. So, daghang salamat o may hapon o mapahimong hapon kanatong dalan. Daghang salamat, Honorable Banzon. Sige, kung wala tayong pangutana, kasi na ay motion to adjourn this present public hearing. There's a motion from Honorable Roble Jr. for the adjournment of this public hearing, duly seconded by Honorable Roland M. Perez. We thank you. Salamat kayo kanatong tanan sa inyong pag-ani, sa inyong pagtambong, sa inyong paggahin og oras. Daghang salamat.